Oo, mukhang yun ang binayaran. Charot! Binayaran Willie Revilla, mi papi. Willie, Kuya Will, bigyan ng jacket yan. Kasi nga, naku, may intriga ngayong kinakarap itong programa niya. Kasi, ang balita, habang pinopodcast namin ito ngayong October 30, yung mga co-host niya, mga babae, dalawa na lang ang mariretain. Si Bubsy, wow, ang aking alagang Bubsy. At saka yung isang kasama nila na parang vlogger ba o social media influencer. Lahat mawawala na, yung mga beauty queens, sina Anna Ramsey, si Cindy Miranda, at yung mga iba pang napakadaming kasamahan niya mga babae doon na may kinalaman nga daw po kasi ito parang after mag-file ng COC ni Willie Revillame, magkakaroon ng ano tawag doon, ng bagong pagbibihis itong Will to Win. Tama ako ano? Will to Win. Na napapanood pa rin naman araw-araw. At sabi ko nga, pinupuri ito ng mga advertisers at ng mga marketers dahil ito raw po yung may pinakamagandang opening, ang haba ng opening na inaabot ng halos 20 minutes na kantahan at sayawan na doon pa lang solid, solved na yung mga solved na yung mga nanonood. But hindi natin wala tayong nakuhang impormasyon kung kumpirmado ba ito, pero yun ang kumakalat na balita kasi nga daw may kinalaman nga daw sa politika na hindi ko naman makonect kung ano naman ang kinalaman ng pag-file niya ng candidacy sa pagtanggal ng mga co-host. Dahil ba magtitipid sila ng budget? Di ba? Dahil ba yun na nga, cost cutting ba ito or what? Or gagamitin niya yun, or gagamitin niya sa kanyang pangangampanya itong mga girls na ito na imbis na sa TV mapapanood sa nakakaloka. But anyway, sa ngayon patuloy pa rin nakakatanggap ng mga bashing si Willie dahil nga sa mga naging pronouncements niya, sa mga interview niya sa iba't ibang programa sa TV tungkol sa kanyang pagpasok sa politika na nakakatawa nga na 'di ba puso yung bit niya at saka na lang daw niya iisipin yung mga plataforma o programang dudulog niya o gagawin niya kapag nahalal na siya. Nakakaloka siya, no? Siya lang yung bukod tanging kandidato na naringgan namin na pag nandoon na siya nakaupo sa siya gagawa ng mga program, 'di ba? Nakakaloka yun doon. So anyway, patuloy pa rin niyang pinag-uusapan yung pagkuha nga niyo doon sa physical trainer ni Kaloy Yulo na siya ngayong kanyang fitness trainer ngayon dahil nga gusto niyang siyempre palakasin din yung kanyang katawan dahil alam niyang mapapasubo siya sa napakarami mga pag-iikot at pangangampanya once na official nang magsimula ang campaign period ngayong February para sa May election. So mga ganung bagay plus batay naman dun sa mga kamarites namin, ang sabi naman nila may mga mayayaman na mga kinakausap itong si Willie para siyempre magbigay sa kanya ng financial support at magbigay ng commitment kung paano siyang dadalhin sa darating na kampanyahan. And isa pang anggulo na pinag-uusapan pa rin ngayon ay yung posibilidad na kapag hindi pumasok sa top 10 top 10 talaga, pero di ba 6 lang ang kukunin? 12. 12 ba? Kasi 24, tama, midterm, 12 nga pala. Okay, pag hindi ito pumasok daw sa top 10 ng mga surveys, itong pangalan ni Willie Revillame bilang senatoriable, ay magbaback out din ito. Oo, di ba? Ipupulot niya ang kanyang COC. Yan na. Sabi ng lahat, sana nga mangyari, nakakatawa, no? Yes, na sana nga daw ay gawin na lang niya kasi nga kung ganun din pala ang kanyang mga pronouncement na gagawa siya ng mga bagay na programa pag nailik na lang siya, hindi kailangan ng talino, maging cum laude ka, abogado ka o may tinapos ka para maging senador ka or what, mga ganun na nagbubumirang, nagbabacklash din sa kanya. And kaugnay nga dito sa mga di umano'y matatanggal na mga co-host niya, mga babae at matitira na lang ang dalawa, aabangan po nating lahat yan. Kasi nga po, alam natin, nag-generate ng buzz, nag-generate ng news, nagba-viral sa mga iba't ibang platform ng social media. Ibig sabihin, nakakakuha pa rin ng atensyon itong si Willie Revillame para, alam mo, nandoon siya, mapag-usapan siya, whether negative or positive man yung mga usapin na yan, mabanggit pa rin ang pangalan niya. Dahil nga naman, syempre, pag paulit-ulit na iniintriga ang pangalan,
nagkakaroon ng recall, o, di ba? Siguro baka strategy lang ito dahil pinasok niya yung larangan ng politika. Although, syempre, hindi pa rin magandang pakinggan na yung ako na turn off ako dun nung sinabi niyang sa kanila lang niya pag-iisipan niya yung mga programa gagawin niya dahil and yes, dahil sa bagyong Christine, alam natin for the longest time, consistent din naman si Willie Revillame sa pagbibigay ayuda at tulong. Alam ko, although wala pa akong naririnig na konkreto, kagaya nung kay Jericho, kagaya nung sa mga ginawang telethon ng mga ibang artista at celebrities, yung isang sports foundation na mga Bicol-based din, sina Senator Tolentino na mga pinanganak sa Albay, may mga ginagawang programa na ngayon para sa rehabilitasyon, sa mga relief, sa mga may ginagawa yung paglilinis ng mga kalsada, mga kung anik-anik. Yun, lumalabas yung mga pangalan na yun sa mga napag-uusapan. Pero, anong tawag dito? Itong si Papi Willie na alam namin or sanay na kami na lagi naming naririnig ang pangalan at napapanood na agad na nagbibigay ng ayuda, hindi pa namin. Siguro paglabas nito or baka naman siguro hindi natin lang kasi October 30, baka naman may mga sarili din siyang effort na ginawa na syempre bilang isa siya sa mga laging aktibo, inaasahan natin syempre yun, ina-expect natin yun. So Willie, Kuya, Papi, Jacket dyan, mabuhay ka pa rin at sana nga ay mabigyan ng kalinawan ang mga napapabalitang among your female host, dalawa na lang ang i-retain mo at kasama nga dito si Bubsy. And on that note, pansamantala kami magbababay. Maraming salamat po mga Team Unbettable sa buong panig ng mundo, sa lahat ng mga bagong subscribers po namin. Maraming salamat sa pagtitiwala at nagtitiwala sa mga bashers namin, lalo na sa mandalas pumula ng akin napakagandang ilong. Napakagandang ilong. Kasi paulit-ulit ko na lang sinasabi, di ba, na aksidente, kailangan tahiin, ganyan-ganyan, kaya siguro naging ganyan ang itsura, sa paningin ninyo ay pangit. Pagpasensyahan nyo na lang. Ang importante naman po kung ano po yung ibinabahagi ko, laman ng aking utak at laman ng aking puso. Ang taray, di ba? Kung nakikita mo, bash lang kayo ng bash. Wala naman kayo ibang makikita, lalo yung mga basher ng ganyan. Maingit na lang kayo. Charot! Ako po ang inyong lingkod, Papa Vera Balambet Nabus. Nagpapasalamat!